Sabi nila, hindi patas ang mundo. Sa bawat pagsilang ng isang tao, may mayaman na isinilang at may duka. May gwapo at magandang muka. At meron naman yung pangit na lang talaga. At maski naman na gustuin nating pilit na ituwid ang mga ganitong bagay, na sana lang ay walang taong mapangtukso, mapanlait o mapanghusga. Pero hindi naman maaari yun. Dahil yun ang naturalidad ng sistema o pamayanan na ginagalawan natin. Tulad ng may naaapi at may nang-aapi. Sa tingin nyo ba mga kabagis, malas na tayo dahil ipinanganak lang tayo sa mababang estado ng lipunan? Pues, pakinggan nyo itong kwento ni Ervino at mapapagtanto nyo nga maswerte pa tayo. At baka magpasalamat pa nga kayo sa Diyos sa kung ano man ang kinalalagyan mo ngayon sa buhay. Appreciation kumbaga kung anong meron ka. Gawin na natin to. 1950s, Pututan, Iloilo. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa pakinang subscribe button. Salamat. Si Ervino ay isinilang nakakaiba. Maliit, payat, at may malaking nunal sa pisngi. Nakadalasang tinutulak ng ibang bata para kutyahin siya. Bata pa lang si Ervino ay tinatawag na siyang pangit, malas at walang kwentang tao. Ang kanyang ina lamang ang nagtatanggol sa kanya noon dahil anak din lang siya sa pagkadalaga. Ibig sabihin, nahit-anran lang ng lalaki ang kanyang ina. Ngunit sa pait nga naman ng tadhana para sa kanya, ay bago pa man narating ni Ervino ang wastong gulang, ay nagpakamatay na rin ang kanyang ina. At dahil sa musmus pa lang ang kaisipan ni Ervino, ay hindi rin niya alam kung bakit nagawa rin yun ng kanyang ina. At ang tanging nagawa niya ay umiyak. At sa paglipas ng panahon, ay naging alila ng bayan o baryo o utusan si Ervino. Minsan ay binibigyan naman siya ng konting barya bilang kapalit ng serbisyo niya. Minsan naman ay pinapakain na lang siya. Pero kahit naman ganon, ay nagpapasalamat na lang siya. Kaya ganon na nga ang naging siste ng buhay niya sa baryo o sa pamayanan. Siya ang laging nauutusan ng mabibigat na gawain. Kapag may pista, siya yung pinapalayas o binubugaw sa sayawan. Kapag may binibining nagdaraan, siya yung itinutulak ng mga binata upang pagtawanan. Walang nakakakita ng mabuti sa kanya. Ang tingin ng lahat sa kanya ay parang trapo. Pero sa kabila ng lahat ng yon, kahit di siya lumalaban o nagrereklamo, ay may damdamin pa rin naman siya. Dahil isa rin lang naman siyang normal na tao tulad natin. Kaya lumaki siyang puno ng hinanakit sa kanyang damdamin o kalooban. At ang tanging kaibigan niya ay ang gabi at dilim, kung saan hindi mahahalata ang kanyang kapangitan. At doon siya nakakapagbulong sa kanyang sama ng loob. At ang laging bulong niya lang tuwing gabi bago ito matulog. Kung may paraan lang, makikita niyong lahat. Hindi habang buhay akong api. Yun ang mga salitang laging namumutawi sa kanyang puso't isipan. Pero mukhang pinakinggan siya ng langit sa kanyang hiling. Pero langit nga ba o ng isang demonyo? Nang isang gabing malakas kasi ang ulan, naglalakad noon si Ervino papunta sa maliit na tindahan. Medyo malayo pa nga yun sa kanyang kubo. Bibili lang siya ng mantika, pamprito nung daing na ulam niya. Pero nang bumibili na siya, narinig niya sa tapat din ng tindahan na yon yung mga nag-iinuman na kalalakihan. Uy! Si Ervinong nunal yun ha. Tawagin nyo para mayroon tayong kinikengkoy dito. Uy ka nung isa. Halos kaidaran lang niya ang mga ito. Nasa line of to na pero hindi lalagpas sa 30 anyos. Napansin niya na yon kanina bago siya bumili. Pero itinakip lang niya yung payong sa kanyang muka para hindi siya makilala ng mga yon. Kasi ay alam niyang tutuksoin na naman siya at paglalaruan ng mga yon kapag nakita siya. Pero nung masukat na nang nagtitinda ang mantika at naisalin niya na ito sa garapong dala niya, ay uuwi na dapat siya. Hoy!
Bino! Halika muna dito! Tawag nung isang umiinom sa kabila ng daan. Ayaw sana ni Ervino noon na pumunta, pero sa kadahilanan naman na baka habulin siya at upakan ng mga yon, ay napilitan na lang itong lumapit sa pagtawag sa kanya na parang aso. Oh, Bino, tagay mo muna. Ano ba yung binili mo? Wika nung isa. Mantika. Magpiprito lang ako ng ulam ko eh. Sige. Tagay mo muna. Sabi naman nung isa na animoy mabait. Tinanggap naman yun ni Bino at saka ininom. Pero nang matapos niyang lagukin yun lahat, ay bigla na lang nagtawanan ang mga kalalakihan. Nagtataka naman noon si Bino kasi wala namang nakakatawa. Pero nung sinabi nung isa na dinuraan pala nung isang lalaki yung ipinainom sa kanya, yung may plema-plema pa nga, dun na nag-iba yung timpla ni Bino. Parang umabot na sa sagad hanggang buto ang inis nito. Binong uto! Sabi nila habang nagtatawanan pa rin. Uuwi na lang sana si Ervino noon dahil halos masuka na siya sa ininom niya. Pero huwag kang mag-alala, Bino. Gamot yan para sa nunal mong nakaumbok. Komento nung isa. Doon ay hindi na nakapagtimpe si Bino at nandilim ang kanyang paningin dahil sa garapalan ng pambabastos sa pagkatao nito. At naisampal niya ang garapon na hawak nitong mantika sa ulo ng lalaki na dumura sa ininom niya. Agad yun na nawalan ng malay at natumba na lang sa upuan. Doon ay natigilan sa pagtawa ang mga kasama nito. Boy! Boy! Wika nung isa. Gago ka, Bino! Duro ng isa kay Bino. At dahil naman sa pag-aalala ni Bino na baka napatay na niya yung lalaki, kasi ay tinamaan niya yun sa sentido. Mukhang napuruhan niya yun, kaya bago pa man siya mahawakan ng mga manginginom, ay tumakbo na siya. Habulin niyo! Habulin natin! Narinig pa ni Bino na sigaw nung isa habang tumatakbo na si Ervino. Tumakbo siya ng tumakbo. At hindi na niya liningon ang kanyang likod. Hingal pa niya sa pagtakbo. At sa pag-aalalang baka maabutan siya ng mga yon, ay hindi na siya tumigil sa pagtakbo. Hanggang sa di niya na rin alam kung anong parte na ng kanilang baryo ang natatakbo nito. Hanggang sa nalaglag sa ilog si Ervino kasi di na niya tinitignan ang kanyang tinatakbuhan at madilim ang parting yun ng baryo at saktong malakas pa ang ulan kaya naman malakas noon ang anod ng ilog. Pinilit na lumangoy noon ni Ervino. Ang kaso lang ay hindi niya kinaya ang lakas ng anod hanggang sa natangay na lamang siya nito. At paglipas din lang ng minuto, wala na yun. Tinangay na yun ng ilog. Imposibleng nakatawid yon sa ragasan ng tubig na yan. Tara na! Wika nung isa pang humahabol na nasa gilid ng ilog noon. Kasi wala na nga silang naabutan na Ervino. Kinaumagahan, gaya nga ng inaasahan, ay niwala man lang naghanap sa pagkawala ni Ervino sa baryo. Tsaka lang nila napansin na parang di nila nakikita ito nung kailangan nila ng mauutusan. Pero yung mga kalalakihan naman na nakaaway niya kagabi ay walang imik tungkol sa nangyari. At halos isang linggo na ang lumipas noon ay wala pa ring Ervinong dumarating sa baryo. Samantala ay balikan naman natin ang ating bida. Bumalik tayo nung gabing naianod si Ervino sa ilog na halos agaw buhay noon para lamang mailigtas ang kanyang sarili. Ginawa niya ang lahat para makarating man lang sa pangpang ng ilog. Ngunit sa pagod nito sa kalalangoy upang ipaglaban ang kanyang buhay sa bugso ng kalikasan ay nawalan na ito ng malay nung gabing iyon. Malas nga naman. Naisip pa nga niya sa kanyang sarili na yun na ang katapusan ng walang kwenta naman niyang buhay. Kaya nararapat na lang na mawala siya.
Pero kinaumagahan, yung mga tipong sisikat pa lang yung araw, pero medyo maliwanag na, nagkaroon siya ng malay. Pag-ubo nito ng tubig, at nang iminulat niya ang kanyang mata, ay natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili sa isang malaking kahoy o troso na nakahiga ng pakontra sa anod ng ilog. Sumabit pala siya doon at buhay nga siya. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakaahon na rin ito sa ilog. Ngunit ang problema lang, nang tinignan niya ang lugar mula sa kanyang kinatatayuan, ay hindi niya mawari kung nasaan siya. Parang malayo mula sa kanilang baryo ang kinatangayan niya ng anod. Magubat yung lugar at puro huni na lang ng ibon at mga hayop ang naririnig niya. At dahil parang lutang pa ang kanyang kaisipan sa mga nangyari, naglakad-lakad lang siya sa gilid ng ilog kasi ay dun yung bandang malinis. Ayaw niyang pasukin yung lugar kasi iniisip nito ang mga mababangis na hayop na naninirahan dito. Pero sa ilang minutong paglalakad nito, malapit din lang sa ilog na yon, dun sa kakahuyan ay may napansin siyang parang tore na gawa sa konkreto. Papatulis ang bubungan noon, nakitang-kita na lumalagpas sa mga matatayog na puno. At sa pag-aakalang baka may nakatira doon na pwedeng tumulong sa kanya, ay nag-apura naman si Ervino na lapitan ito. Sa mga ilang sandali lang ay nakita niya ang isang parang lumang simbahan. Yun pala yun. Kaya yung nakita niyang parang tulis na bubong ay napagtanto niyang dati pala siguro yung sabitan ng kampana. Pero wala naman ng kampana yon sa kalumaan. At makikita mong halos kinain na ng baging at lumot ang mga pader ng simbahan. At medyo parang lubog na halos ang kalahati noon. Naisip pa ni Ervino na siguro tuwing umaapaw yung ilog ay natatabunan na rin lang yon ng lupa na inaanod nito sa simbahang iyon. Nang maya-maya pa, dahil sa kuryosidad, ay nais sanang pasukin ni Ervino ito. Ang kaso lang ay natatakot siya, kaya umatras na lang ito hanggang sa narinig niyang may tumawag sa buong pangalan niya, pati yung apelyido. Ervino, Ervino Kuliglig, halika. Kausap ng boses sa kanya. Halika. Dagdag pa noon. Ervino Kuliglig, yun ang buong pangalan niya. At sa hindi maipaliwanag naman na dahilan, ay parang isang hipnotismo sa tenga yon ni Ervino. At nung makita niya ang pintuan ng simbahan, ay nagpa siya na itong lumapit at pumasok doon. At ilang minuto lang ay nasa loob na nga siya. Pero nang umapak siya dito, laking pagtataka naman ni Ervino dahil sa kumikinang ang buong simbahan na yon sa linis. Makinang pa rin ang mga upuan na para bang nagagamit ang mga ito. Pati ang mga kandila ay nakasindi sa mga poste at pader. Yun nga lang ay pula at itim ang kulay ng mga yon. Walang kulay puti. Pati nga ang sahig ay maganda pa rin at parang hindi linuma ng panahon. At sadyang napakalawak pala sa loob ng lumang simbahan na yon. Nang sa parang pagbulong ulit ng boses sa isipan nito, ay parang natuon ang kanyang paningin sa dulo ng pasilyo nung simbahan. Nakita niyo doon ang isang nakahigang santo sa bloke ng isang mesang gawa sa malaking tipak ng marmol. Nagsimula nung maglakad si Ervino papalapit doon. At habang papalapit siya ng papalapit sa nakahigang santo, ay may nakita siyang puluhan ng isang patalim na animoy nakapatong sa dibdib ng santo ng patayo. Ngunit nang malapitan niya ito, ay dito lamang niya natiyak na isa pala yung punyal na nakatarak sa dibdib ng santo. Nang maya-maya pa, ay bumulong na naman ang boses sa wisyo nito na nagsasabing hugutin ng punyal sa dibdib ng nakahigang santo. Nang hinawakan ni Ervino ang puluhan nito, ay nakaramdam siya ng parang pagbigat ng kanyang katawan at paggaan ng kanyang damdamin.
Kaya naman hinugot niya ito. At dun pa lang niya nakita ang tunay na itsura ng patalim. Parang wala namang espesyal sa patalim na ito. Ang kaso lang ay purong kulay itim iyon, pati puluhan nito. At habang tinititigan ito ni Ervino, nararamdaman pa niya ang biglaang pag-init nito at biglaan ding paglamig sa mga kamay niya. Pagkatapos ay may nagsalitang boses na parang alingaw-ngaw lamang sa loob ng simbahan. Ervino, matagal na kitang hinihintay. Gamitin mo ako para sa iyong mga hangarin. Alam kong hindi ka nila tinatanggap, hindi ka nila minamahal. Pero sa akin, Ervino, ikaw ay magiging hari. Wika ng boses sa wisyo nito. At dagdag pa ng katagan nito sa wisyo niya ng ang buhay niya na walang saysay ay nagkaroon na ng kahulugan. Ngayon nahawak na niya ang punyal at gamitin niya ito para ipagtanggol ang sarili sa mga taong nang aapes sa kanya. At tiyak na hindi siya nito bibiguin, kagaya ng pagbigo sa kanya ng mga tao at ang pagtrato sa kanya. Nang marinig yun ni Ervino, ay para bang nagkaroon siya ng lakas ng loob at nagkaroon ng huwad na inspirasyon sa kanyang isipan na sa wakas ay meron ding isang nilalang na naniniwala at nagmamahal sa kanya. Pero nang matapos na ang mga pangungusap na yon sa kanyang wisyo, ay bigla naman nang namatay ang napakaraming kandila sa loob. Pagkatapos nun ay nakita ng mga mata ni Ervino ang unti-unting pagbabalik ng sira-sirang itsura ng simbahan sa loob nito. Pero mahiwaga man yun sa paningin ni Ervino, ay hindi na rin siya natakot pa sa mga kaganapan na yun. Dahil kung ang itim na punyal nga ang sagot sa kanyang daing, ay ibig lang sabihin nito para sa kanya ay meron talagang himala. At dun nga ay lumabas si Ervino sa simbahan, dala ang itim na punyal. Dahil mula sa araw na iyon ay si Ervino na ang bagong tagapagdala ng punyal na ito. Ngayon ay bumalik na tayo sa pangkasalukuyang kaganapan. Nang isang linggo na nga matapos mawala si Ervino at makuha ang itim na punyal sa simbahan na nasa kagubatan ay isang gabi, bumalik na si Ervino sa kanilang baryo. Sukbit niya na ang itim na punyal. Nag-improvise muna siya ng pansamantalang kaluban nito habang nakasukbit iyon sa kanyang bewang. Nung mapansin nito, nung malapit na siya sa tindahan, kasi nga ay papauwi na siya sa dati nitong kubo at nakita niyang muli ang mga nag-iinumang binata doon sa baryo. Kaya tumabi siya sa kabilang gilid ng kalsada habang naglalakad para umiwas na lang sa mga yon. Ngunit, "Hoy! Ervinong Nunal!" sigaw ng boses na narinig niya. Napatigil naman siya ng bagya, pero pinili niyang maglakad na lang ulit at napahawak siya noon sa puluhan ng punyal nito. Yumuko pa nga ito habang naglalakad ng paapura kasi gusto nga niyang umiwas. Nang hindi niya napansin ay hinabol siya nung dalawa sa nag-iinuman at narinig niya na lang ang mga yon nung malapit na ang mga ito sa kanya. "Hoy, saan ka pupunta ha? May atraso ka pa sa amin!" Wika noon ng lalaki. At nung tignan niya ito, ay yun yung hinampas niya ng bote nung garapon ng mantika. Hindi umiimik noon si Ervino. Kaso, parang nag-iba na ang presensya niya. Ngayon ay tinitigan na niya ang lalaki ng masama. "Aba, gago ka! Nakachamba ka lang sa akin nun eh. Nalaban ka na?" Wika nito sabay tulak kay Ervino. Napaupo naman si Ervino sa lupa, kasabay ng pagdating ng ibang kainuman pa nung lalaki. "Tol, tirayan na natin yan!" sabi pa nung isa. Pero parang nanghihiram lang naman yun ng tapang sa alak at dami nila. 7 sila eh, tas mag-isa lang ni Ervino. At di hamak na maliit si Ervino sa mga yon. Nang bumangon naman si Ervino, pero susuntukin na sana siya nang tumulak din sa kanya nang biglang
Iwinasiwas ni Ervino ang itim na punyal. Ah! Wika nung isa sa gulat at inabot yung braso nito at nasugatan siya ng itim na punyal. Napaatras naman yung iba kasi nakita nila nga may hawak na patalim si Ervino. Ngunit ang di nila inaasahan ay tunog nung nasugatan ng punyal dahil umimpis ang katawan nun na parang nawalan ng dugo at laman. Yung parang interior ng gulong na nawalan ng hangin. Ganon. Hanggang sa naging butot balat na lamang yun. At pagbagsak nun sa lupa ay nabasag ito at naging abo. Segundo lang yon. Ilang segundo lang yon. Namatay na nga yung lalaki. Takbo! Takbo! Demonyo! Sigaw nung isa. At nanakbo na yung anim dahil sa kagimbal-gimbal na pangyayari na kanilang nasaksihan sa kanilang kasama. Tumakbo din naman si Ervino pero pauwi na sa kanyang kubo, at nung narating ni Ervino ang kanyang kubo ay agad niyang isinara ang pinto pati ang mga bintana at nagkulong siya sa kanyang maliit na silid. Hawak-hawak ang itim na punyal. Pero imbis na magimbal o matakot si Ervino noon dahil nakapatay na nga siya ng tao ay eto na nga. Eto na nga ang kapangyarihang bigay sa akin ng Diyos. Dininig niya ang mga panalangin ko. Kausap niya sa kanyang sarili na galak na galak. Nang may ibinulong na naman ang punyal sa kanya na kanyang gagawin. At yun ay ang humarap siya sa salamin at banggitin ng mga katagang galing sa espiritual na ibinubulong nito sa kanya. At ginawa naman niya ito. Pumunta siya sa harapan ng maliit na espiyo o salamin nga sa dingding niya at binulong ang mga katagang binubulong din ng punyal. Nang maya-maya pa tawa ni Ervino pagkatapos nitong makita ang pagkawala ng malaking nunal sa mukha nito. Pagkatapos ay biglang nag-iba ang hubog ng mukha niya hanggang sa naging kamukha na nito yung taong napatay niya kanina lang. Salamat kaibigan. Bulong-bulong niya noon na kinakausap yung itim na punyal at doon niya napagtanto ayon din sa kaalaman na ipinapakain sa kanya ng punyal na kada taong mapapatay niya ay pwede niyang gayahin ang mga mukha nito. Basta sambitin lang niya ang mga katagang espiritual na sinasabi ng punyal at isipin kung sino ang mukha ng taong napatay niya o yung gusto niyang gayahin, ay tiyak na magiging kamukha niya ito at pati yung tangkad ay magagaya niya. Doon na nagkaroon ng malawak na ideya si Ervino sa gagawin nitong paghihiganti sa mga taong nangutya, nanlait at nanurak ng pagkatao niya. At sabi pa nga niya ng humanda kayo ngayon. Ngayon ay ipapadanas ko sa inyo ang impyernong ipinaranas nyo sa akin. Salita at tawa nito sa loob ng kanyang kubo. At kinaumagahan nga, "Hoy! Demonyo! Lumabas ka dyan!" Wika ng mga lalaki sa bakuran mismo ni Ervino na nagpupupuyos na noon ng galit. Nang bumukas naman ang pinto, ay nagulat naman ang mga lalaking yon na yung mga binata pala na nagiinuman kagabi. Dahil, "Oh, Anton! Buhay ka?" Wika nung isa. "Ah? Oo, bakit? Pumunta nga ako dito kasi hinahanap ko rin yung pangit na yun eh. Kaso wala na akong naabutan. Kaya heto nga, naabutan nyo na ako dito sa loob ng bahay nung tukmol na yun.
Dagdag pa nito. At nagkatingin-tinginan na lang naman noon yung mga kasama ni Anton. Dahil nananaginip lang ba sila kagabi sa nakita nila? Pero ang ginawa naman ni Anton ay sinabi na lang niya nakalimutan na yon. At dala lang siguro ito ng kanilang kalasingan. At sandali rin lang ang lumipas ay naghiwa-hiwalay na ang mga ito. Puwera na lang sa isang lalaki na nagngangalang Miguel. Miguel, dito ka muna. May nakita ako sa loob ng bahay ni Bino. Ha? Ano yun? Uwi ka naman nung isa. Pera. O di ba? May pang-inom na tayo mamayang gabi. Bulong pa nito. Kaya't nung makaalis na ang iba, ay pumasok naman yung dalawa sa kubo. At pagpasok nila ay isinara ni Anton yung pintuan. Asa na? Tanong ni Miguel. Pero walang sabi-sabi ay sinaksak ni Anton si Miguel ng itim na punyal. Sinong uto-uto ngayon? Wika ni Anton kasunod ng pagpapalit ng anyo nito bilang si Erbino. Naging abo na rin lang si Miguel noon. At pagkatapos yung gawin ni Erbino na nagpanggap pala bilang si Anton, ay lumabas naman ito ng bahay niya na may daladalang supot. Pero ang muka at tangkad nito ay si Miguel na. Nang habang naglalakad si Erbino sa baryo, sa katauhan nga ni Miguel, ay panay ang tingin at batis sa kanya ng mga dalaga. Isang bagay na ikinakatuwa naman ni Erbino dahil lingid sa kaalaman ng mga yon ay may mas maitim siyang balak, si Erbino. Para sa mga babae ding yon na nangutya din sa kanya noon. Kung hindi nyo kasi na itatanong, kaya pala pinili ni Erbino si Miguel na patayin at gayahin ang mukha nito dahil siya yung lalaki na pinagtitilian ng mga babae, gwapo at matangkad, kumbaga crush ng bayan. At maraming binababae ito sa baryo nila. Kadalasan ay yung pinakamagaganda pa. At habang iniisip ngayon ni Erbino, ilang minuto ang lumipas. Nung marating na niya ang ilog, ay doon na niya itinapon ang laman ng dala niyang supot, pati na rin yung supot. At yun pala ay ang abo ni Miguel na pinatay niya. Di ba ang galing mga kabagis? Walang ebidensya. At ang matindi nito ay nasa kanya ang kontrol kung pwede niyang gawing buhay o patay sa paningin ng tao ang taong nabiktima niya. Kasi nga ay kaya niyang magpanggap na siya yun. At pagsapit na nga ng gabi nung araw na yon, ay sinimulan na niya ang kanyang mga plano gamit ang katawan at mukha ni Miguel. Sa unang gabi ay nag-uwi siya ng babae sa kubo niya mismo. Yung mga babae yun ni Miguel sa baryo. At doon na niya rinatsyada ang babae. Parang naninibago pa nga yung babae noon. Kasi ibang klaseng romansa ang ginagawa nito. Yung tipong talagang binababoy niya yung babae. Pero syempre, sa pagkakaalam ng mga yon, ay si Miguel ito. Kaya wala na ring reklamo. Yun nga lang hayok na parang kuneho ito kung makisiping. Di naman kasi nila alam na si Erbino yon. Pero ang nakakakilabot sa ginagawa ni Erbino, pagkatapos niyang gamitin at pagsawaan ang babae sa isang gabi, ay ipinapakita pa nito ang totoo niyang anyo bilang si Erbino sa babae. At pagkatapos nun ay pinapatay niya na ito. At dahil nga sa kapangasan na ginawa sa kanya noon ng mga tao, ay ni katiting na konsensya ay wala siyang nararamdaman. Halos gabi-gabi noon na iba't ibang babae ang inuuwi nito sa kanyang kubo. Minsan pa nga ay nakakadalawang babae siya sa isang gabi. Pagkatapos ay pinapatay rin niya ang mga yon. Meron pa nga siya noong pinatay na lalaki na bagong kasal lang at ginaya yung itsura ng lalaki. Tapos siya na yung nakipagpulot gata sa babae. Dahil isa nga rin yun sa babae na nanlait sa kanya noon. Tinikman niya muna bago niya iniligpit. Ilang buwan ang lumipas na ganoon ang ginagawa ni Erbino mula nung nahawakan nito ang itim na punyal. Hanggang sa napansin na ng mga tao na may nagbabalat kayong salot sa kanilang baryo o bayan. Kasi maski ibang baryo ng bayan na ito ay pinapasok na rin noon ni Erbino.
Marami na kasing nawawalang tao na hindi naman nila alam kung saan napupunta. May pamilyang matagal nang naghahanap ng kanilang mga anak, mga asawa na naghahanap ng asawa. Kaya doon nila napagtanto na may isang salot sa kanilang bayan. Yung iba ay may agam-agam na may pumapas lang na aswang. Pero kung aswang nga ang pumapatay, ay bakit wala man lang silang makitang patay na katawan o kahit anong gamit pa nung taong namamatay? Samantalang sa kubo naman noon ni Ervino, ng isang araw na hindi mo na ito nanalasa dahil sa parang napansin ni Ervino na habang lumalakas siya at dumadami ang kanyang napapatay, ay unti-unti na siyang nagiging ibang nilalang. Ang kanyang balat ay kumakapal at nagkakaroon ng mahahabang balahibo na parang sa aso. At ang kanyang matay nagiging pula na at ang kanyang boses ay tila may kasamang bulong na ng daang-daang espiritu. At ang malaking nunal sa kanyang muka ay nawala na, pero natakpan lang yun ng mabalahibong figura na animoy parang sa balahibo ng lobo. Umusli na rin ang kanyang mga pangil noon. At nang minsang may maalala pa nga siya na biktima nito, sinipsip niya ang dugo nun at kinain ang laman loob nito. Nag-iba na rin ang panlasa nito sa mga pangkaraniwang pagkain ng tao. At parang tanging laman at dugo ng tao ang gusto niya. Sa uli, doon niya naunawaan na ang kapalit pala ng pagtatangan ng itim na punyal ay siya na mismo ang nagiging sisidlan nito. Dahil ang katawan niya ay unti-unti nang linililok ng punyal para sa pagbabalik ng tunay na may-ari nito. Ayaw na sanang pumatay noon ni Ervino dahil ang lahat naman ng tao, mapababae man o lalaki, na may atraso sa kanya ay halos napatay niya na lahat. Kaya ano pang saysay ng pagpatay niya kung wala na ang paghihiganti sa kanyang damdamin? Ngunit sa nangyari sa kanya ay parang binigyan na lang siya ng iisang pagpipilian ng punyal, at yun ay ang pumatay ng tao para mabuhay. Sige, sige pa Ervino, sige pa! Bulong ng punyal dahil si Ervino ay isa na ngang aswang. Hanggang sa isang araw ay hindi na maatim ng mga tao ang nangyayari sa kanilang lugar. Kasi kahit saan sila magsuplong ay hindi nagagawa ng paraan ang pagkawala ng mga tao. Kaya ang ginawa nila ay sinubukan nilang tumawag ng isang malakas na antingero. Kasi ay wala namang mawawala kung maniniwala sila dito, upang resolbahin nga ang kababalaghang nagaganap sa kanilang baryo. At ang natawag nila noon ay mula pa sa Lambunaw. Sa mga OG na listeners dito, kilala nyo to sa isang kwento. Sa mga bago naman, pakinggan nyo na lang yung kwento ng kargado ng buhay na salita. Sapagkat ang natawag nila ay ang antingerong hanging talim. So, tapos na. Tapos na ang laban. Tapos na ang kwento. Joke lang mga kabagis ko. Kasi alam nyo naman yung bangis ng hanging talim, di ba? Tuloy natin ang kwento ng isang gabi. Habang pinipigilan na ni Ervino ang kanyang sarili na pumatay ng tao, nagkukulong ito sa kanyang kubo. Nang biglang parang naging umaga ang paningin ni Ervino nang makita niya ang pagitan ng kawayan niyang sahig na parang may sobrang liwanag na nagniningning sa labas ng kanyang kubo. Dali-dali namang binuksan ni Ervino ang kanyang pintuan upang tignan kung ano ang meron sa labas. Pero nakita lang niya yun ng papyaw. Yung katawan ng isang lalaki na umiilaw ng nakakasilaw na liwanag. Halos mabulag siya noon sa konting pagtingin lang niya dito. Hanggang sa, Ikaw ba ang nagtatangan ng itim na punyal na nararamdaman ko? Tanong ng isang boses na maalumanay. Doon ay iminulat ni Ervino ang kanyang mata. At doon ay nakita niya ang isang lalaki na punong-puno ng burda ang katawan na mga buhay na salita. Oo,
Tulungan mo ako! Salita ni Ervino na nooy parang isang lobo na ang itsura. Agad na bumaba ito sa kanyang kubo at ipinakita ang punyal. Ikaw ba? Ikaw ba ang sinugo ng Panginoon? Para ako'y parusahan? Kitlin mo na! Kitlin mo na ang buhay ko! Hindi ko na magagawang mabuhay pa ng ganito! Marami na akong naging kasalanan! Marami na akong kasalanan! Patayin mo na ako! Wika noon na nakayuko sa harapan ng hanging talim. Ngunit sa pagtugon naman nito ay hinawakan niya sa baba si Ervino at pinatango ito ng marahan. At sabi niya ng, Diyos ang nagpapatawad, hindi ako. Maski nga ang mga pinakamakasalanang tao ay napapatawad ng Diyos. Kaya hindi ako naparito para ikaw ay husgahan. Ibigay mo lang sa akin ang punyal at papalayain ka ng Diyos sa sumpang ibinigay sa iyo ng hinanakit ng kahapon. Wika nung antingero. At sa pananalita nito ay inabot na lamang ni Ervino ang itim na punyal at hindi man hinawakan niyo ng antingero. Bagkus ay ipinitik nito ang isa niyang daliri papataas sa tapat ng punyal. At dito ay umangat yun sa ere sa tuktok nilang dalawa ni Ervino. Pagkatapos ay biglang lumitaw ang mga ilang dibinong patalim na espiritual at sa pitik lang ng kamay ng antingero ay umunday ng saksak ang mga nakalutang na patalim sa itim na punyal. At pagkatapos lumusot doon ng mga dibinong armas ng kalangitan sa itim na punyal ay naging abo na lamang ito na tinangay ng hangin sa ere. Sabay ng pagsasalita ng hanging talim ng, pinalaya ka na ng Diyos, malaya ka kung saan ka pupunta. Sabi nito sabay talikod na niya at lakad papaalis. Pagkatapos ng mga kaganapang yon, sa naiwan naman na si Ervino ay unti-unti nang bumabalik ang katawan nito sa orihinal nitong itsura, pati ang mukha niya. At mula nga ng gabing iyon ay hindi na rin nakita ng mga taga-baryo ang binatang nagtangan ng itim na punyal. Alright, yon ang lupit nun! Whoo! Sa tingin nyo, sino ba talaga ang may kasalanan? Ang mga taong nakapalibot ba na humubog ng demonyo sa katauhan at damdamin ni Ervino? O si Ervino na naghangad ng kapangyarihan dahil sa pang-aapi? Yun lang. Salamat sa suportang tunay.